Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ame from Japan. Kabayan Aris, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 17 to, 11 to 17. January 11 to 17, 2026. Maraming salamat muna kay Sir Ronald Balbuena, WZ as a zebra, 7 letter T sa iyong thanks donation, sir. Maraming salamat po. Ronald Balbuena, WZ7, letter T sa iyong thanks donation. Asa ka mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading para Aris, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa card para meron din kayong idea, no? Kung mga bagay na maging aware, change of decision, or mga bagay na dapat maiwasan. Pero kung gusto niyo na positive reading lang, ang gusto niyo madinig, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Congrats, oh! Wow! May mga parating sa iyo na offering, no? Na ito is makakatulong pagdating sa iyong stability. Yan, may mga offer sa iyo. Syempre, handoon yung material success, ganyan, may mga wealth, prosperity, ang nakikita ko sa iyo. Andito ka sa sitwasyon mo na you're creating or you are thinking about something creation. Ako nakikita. May mga bagong plano or may mga bagong perspective this time or nahandoon yung situation na may mga bagong strategy ka na pinag-iisipan this time, ano? May mga bagay ka na sinisiyasat or nahandoon yung may mga bagay na urong sulong, ang mga ginagawa or pwede rin ito is a moody type or pabago-bago ng isip sa iba sa inyo. May mga nagpaghahanap ng mga katotohanan, ano bang dapat gawin, ganito ba, paano umpisahan, paano gawin, doon ka sa point na yun, ano. And nandito rin yung sitwasyon na there's a leap of faith of situation, maraming instant opportunity na darating sa'yo. This time, sa nakita ko ito, maybe this an idea, ako nakita, at saka marami din ka na tao na magkakaroon ka ng mga bagong connection or mga bagong makakausap or makikilala this time. No, ang nakikita ko sa dito is you know your purpose. Sa mga bagay na sinasabi mo, binibigas mo, o ginagawa mo this time. Sa mga opportunity na ginagawa mo man yan, o ano man yung ginagawa mo this time, ano? And you learn to growth. Sa nakikita ko rin sa dito, may mga bagay din ako na nakikita sa iyo na pinag-iigihan mo yung mga sitwasyon o mga ginagawa mo this time kung saan aspeto ng buhay mo yan, lalo na when it comes to a work. No, andun din yung may mga magkakaroon ng mga recognition or may mga collaboration, partnership na parating. Ako nakikita sa iyo, siguro 2 to 3 partnership, more than din sa iba kasi maraming opportunities and offering na maaaring makakatulong sa iyo. Ako nakikita sa iyo dito eh. May mga coordination also it's more on planning. May mga, handito ka sa sitwasyon mo na hindi naman lahat is ganun kayo kasi nagkakaroon ka pa rin ng choices sa buhay mo. No, may mga bagay pa rin na medyo nagiging difficult para sa iyo. And then nandito daw yung sitwasyon na maaaring may mga bila ka na sa buhay mo or may mga tao na bila ka talaga and or ayaw kang kausapin or maybe ayaw mo rin silang kausapin doon sa point na yun, no? There's a difficult decision na kailangan mong desisyonan this time. May mga bagay na kailangang harapin, no? And you need to use your mind and intellect if you want to cross road. Babalik ka muli sa simula. Ang nakikita ko sa iyo dito, may mga bagong simulang magaganap o mangyayari sa buhay mo. Siguro babalik ka from the top or from the zero na hindi sa iba sa inyo. Or may mga bago ka na uumpisahang muli na isang sitwasyon na parang shifting to no, sa iba sa inyo. May mga shifting situation going toward to your success. Yun na nakikita ko sa dito. May mga sitwasyon na hindi mo inaasahan na parating sa buhay mo. Kaya mag-ingat ka when it comes to your health issue din. Sa nakikita ko, ikaw or someone into your life, yun na nakikita ko sa iyo. Kung kailangan mo rin magpa-check up ka.
no, dito sa nakikita ko sa iyo. Baka dumating yung time, hoping, kasi parang hindi ko alam kung there's a problem or parating pa lang ito or darating pa lang ito. Medyo sa bandang gitna ng katawan or bandang tiyan man yan, medyo magkaroon ka ng problem. Hindi ko alam kung sasakit ba siya or may mga situation na related sa bandang kalahati ng gitna ng katawan or bandang tiyan. Yun na nakikita ko sa dito eh. Yun. Hoping wala naman, ano, pero maaring may mga iniisip, no? Lalo na pag medyo stress ka, baka nagkakaroon ka ng ano, yung mga hindi ko alam kung anong tawag dun eh. Ano tawag dun? Hindi ko alam kung ano. Basta sa Japanese, kasi tawag dun eh. Yun, no? Mag-ingat. Kung ano man yan, sumakit yung tiyan mo, may sakit ka sa madang tiyan, or someone into your life, maaring matanda, ako nakikita sa iba, or kung sino man ito. A part of the family kasi, hindi rin kasi si family ang nakikita ko sa dito, no? Basta you need to take good care lang. Pinag-uusapan ka rin ng iba, Aris, ano, sa nakita ko dito. Meron tayong 8, 3, 1, 27, at 5. Taurus, Libra, Virgo, Aries, and Gemini. Okay. Okay, you need to trust to your intuition this time, ano. Ang nakikita ko rin sa iyo is may mga biglaang magaganap o mangyayari, no? There's a burden ako na nakita pagdating sa iyo, Aries. Basta mag-ingat ka palagi. May mga bagong simula ako nakikita na magaganap o mangyari sa buhay mo. Pero there's a depression, sad, or there's a loneliness, or also there's a loss. Hindi ko alam in what way yung loss na yun. Marami kasing klase ang loss. No, pwedeng loss of trust, loss of hope, loss of someone, loss of pet, loss of money, pwedeng ganon, or loss of something. Kung ano man yan. And there's a loss situation ako na nakikita dito. And then also, there's feeling emotion or nagkakaroon ka ng mga reflection from the past na emotional na nakikita ko sa'yo dito. And dito rin, yung may mga papuri din ako na nakikita sa iba. There's a lack, growth, achievement, and sa iba dito is a positivity. But, kasi may warning ka dito, no? Mag-ingat kayo when it comes sa mga paglabas-labas nyo. Lalo na yung mga kasi hindi naman dahil lang din sa pagdadrive, ano, kung related sa iba sa inyo, related to a vehicles, ganyan. Mag-ingat kayo related to a vehicles or maybe a part ng buhay mo, kung sino man yan. Sana huwag naman sana. Pwede rin kasi habang naglalakad ka, di ba, kahit gaano ka pa kaingat, baka may mga ganun mangyari. Or maybe a travel, no? Mag-ingat kayo sa travel and sa vehicles. Basta palagi kayo magpipray. Tatandaan nyo palagi, And nandito rin din, you're doing your passion this time, no? Andun din, tulad ng sabi ko kanina, magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Yung mga news, pwedeng yung mga hindi magandang sinabi ko kanina is pwedeng marireceive mo lang yon. Pwedeng ganun, marireceive mo yung message or news, maaaring ganun makakatanggap ka, no, na magagaling sa ibang tao, pwedeng ganun. Sana wag naman, kahit sa'yo or kahit kanino man, sana wag naman. Ang nakikita ko rin sa dito is magkakaroon ng transition. There's an ending, and yun nga, sabi ko is there's an illness. Ako nakikita sa iba sa inyo, basta mag-ingat kayo. May mga documents and papers ako na nakikita. Siguro may mga kung iba dito is renewal, mga ganyan. Maaari may mga renewal situation, may mga sign up, may mga ipapasang document or papers, may mga dapat sulatan. But yun, kailangan mong basahin maigi para hindi rin ikaw magka-miss, no? O baka naman yung papers na yon is related to your car or to your kung ano mang vehicles, basta may gulong, di ba? O kaya to a travel. Yan, kasi may nakikita rin ako sa iba sa inyo na maaaring magkakaroon ng traveling. May mga tao na magkakaroon ng distance pagdating sa iyo or may distance na talaga or mas more pa magkakaroon ng distance sa iba sa inyo. And then also, may mga movement ako na nakikita sa iba sa inyo. Yung travel, malayo man o malapit yan, basta palagi ka mag-iingat, palagi ka magdasal. There's a change of journey happen into your life sa nakikita ko sa iyo dito.
And may mga spiritual growth ako na nakikita sa inyo, no? Spiritual growth, and saka sinasabi rin dito is may mga bagay na dapat isaayos when it comes to your health issue. Lalo na pag you are stressed o kaya may mga alalahanin, yan, medyo, o kaya sa apart ito family, no? Sa iba sa inyo kasi nandito rin kasi si Tree. Yan. Pero nakikita ko naman dito is pagbabalik ng iyong sigla. Yan, may mga iba sa inyo is pagbabalik ng sigla. Ano nakikita ko sa inyo? Pero may ending eh, no? Ako nakikita sa iyo eh. Yung iba sa inyo, baka may mga isusulat kayo, something speech or writing situation. Also, nakita ko rin dito is there's a communication eh. Ako na, siguro magkakaroon ka talaga ng mga bagong connection this time or mga bagong makakausap this time sa iba sa inyo. Or pwede rin ito na family member. Ganyan. Tingnan nga natin ang iyong energy. Okay. Okay, when it comes sa iyong energy this time, nandito ka sa sitwasyon mo na you try to make it balance. Any situation into your life, no? Binabalanse mo talaga, no? Andun ka talaga sa point na napaka very confident mo this time. Talagang you speak out, ano, sa nakikita ko sa iyo dito. Kung nakikita ko dito, hindi to sila, ano, puro tao siya. The Ten of Cups. Okay. Happy yung energy na nakikita ko sa iyo dito. May mga achievement kasi ako nakikita sa iyo eh. Yan, may mga achievement of goal, situation, malaki man o maliit yan. There's a happiness situation, parang there's a fortunate outcome na naganap o nangyari sa iyo this time. Ang energy mo rin kasi sa iba sa inyo is parang na doon ka sa point na may mga nagtitimpi o nagtitiis ka in a situation. Pwedeng sa kasama mo sa trabaho, pwedeng sa karelasyon mo, pwedeng sa mga tao na nakakasalamuhan mo. Yan. Iba sa inyo, there's a leadership situation. Maybe mayroon kang business o kaya mayroon kang nililid or maybe sa trabaho yan. Maaring you are the leader, you are the boss, or ikaw yung nagmamanage. Pwedeng gano'n, no? Sa iba sa inyo. Yun, mo rin, helping person sa nakikita ko sa'yo dito. And then also, hindi ka natatakot na sabihin yung gusto mo. Nandun ka sa point na yun, no? Talagang kahit minsan nagpipigil ka pero pag sinabi mo sasabihin mo talaga. You are not afraid to show your true energy sa ibang tao. Yun na nakikita ko sa iyo dito. You look into the future actually, no? Tsaka, ang iba sa inyo nagiging aware in some aspect of your life na because sa point na yun. Strong and energetic yung iba. Tingnan natin ang parating sa iyo. Ano po ito? Okay. Parating sa'yo. Ay, ito rin kanina eh. Okay, parating sa'yo. Sa nakikita ko sa'yo dito, merong 9, 9, 10, 14. Ano ba to? Justice pala yun. 4 cups ka. 4 cups, oh. Okay, ang parating sa'yo, merong isang sitwasyon na nangyari na noon, na pwedeng paulit-ulit siyang mangyayari ngayon or mangyayari siyang muli ngayon. Hindi ko alam what, pero merong nangyari noon na mangyayari siyang muli ngayon. O paulit-ulit siya. O sa parating sa'yo is may mga sagabal, no, na magaganap o mangyayari. Maybe hoping, hindi lahat. No, hoping hindi naman lahat kayo. Sa nakita ko dito, siguro may mga nangyari na bad luck, ganyan. O may mga nangyaring situation na loss of control ka.
yan, mga gano'n. Also, may mga delay situation sa ibang aspeto ng buhay mo, pwedeng may madi-delay, i-de-delay, or madi-delay. Yun ang nakita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is nandoon yung parang nilalabanan mo yung pagbabago na nagaganap o nangyayari sa buhay mo. Hindi naman kayo lahat, pero ang nakikita ko, hindi lahat ng aspeto ng buhay mo, pero may parte ng buhay mo na nilalabanan mo yung pagbabago na yun. Yun ang nakita ko. Halimbawa, saan ba ate? Halimbawa, sa relationship, halimbawa lang. Halimbawa, nag-away kayo ng girlfriend or boyfriend mo, ng karelasyon mo or asawa mo man yan. Pero, nag-away kayo kasi may big reason talaga. Pero, isa sa inyo is parang syempre, lalo na kung may third party, di ba? Parang hindi na rin nakakagood kasi mas lalo kayo masasaktan pag nag-commit pa kayong dalawa. Pero dahil sa pangyayari na yon, pipilitin yung dalawa na magkabalikan kayong muli. Ganon. Parang yung pagbabago na yon na binibigay sa inyo ng chance ni universe na paghiwalayin kayo dahil hindi mali naman talaga or may better person pa na ibibigay talaga si universe na para sa iyo, kaso nilalabanan yung dalawa. Kaya example ko lang yun para mas maintindihan niyo yung mga ganong sitwasyon. And may mga kaguluhan sa iba sa inyo. And ang iba sa inyo is magiging zigzag life, ganon. Yun. So, para din sa'yo, meron ka daw marireceive na tulong or gift or maybe ikaw ito sa kanya. Total lang sabi ko kanina, pwede rin na ito yung meron kang mga unfinished business na hindi naganap o hindi na actionan in the past, is maaring this time is gagawin mo na siyang muli ngayon. O kaya this time is the opportunity na para mangyari na yung point na yon. Halimbawa, meron kang unfinished business in the 2025, tapos this time is magaganap na yon by the 2026. Yung mga ganun sitwasyon. Tingnan natin ang parating sa'yo. Ang parating, dapat iwasan. Dapat iwasan ni Aries. Uy, damon. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan is yung hindi ka alam ko na matured naman kayo sa nakikita ko sa ito, yung mas more ka pang maging matured or maturity is needed. Yung talagang hindi mo kasi mapiplease yung tao talaga, no? Pero you need to be matured more. Kailangan mong intindihin yung nasa paligid mo, yung mga taong nakakausap mo, ganyan, yung mga taong gusto connect sa'yo man, if ever, ganyan. Intindihin mo kung ano mga nagaganap sa buhay o sa paligid mo. Isipin mo kung saan ba sila nanggagaling, ano ba yung rason, ano ba yung ganito. You need to be understand, no, pagdating sa mga bagay na yon. And then also, ang nakikita ko, iwasan mo yung maging masyado kang emotional or yung mag-overthink, yan. Kung kung minsan kulang ka sa tulog, medyo anuhan mo pa rin, damihan mo yung tulog by the next day or bumawi ka ng tulog. Iwasan mo na ma-stagnant ka, iwasan mo na hindi ka magkaroon ng pagsasaayos sa mga bagay-bagay mo this time. Kung kailangan mo mag-revert, this is a time is needed, no? Ang sinasabi rin dito. And syempre, paghihigpit or maghigpit in some aspect, sa lahat ng aspeto, mas good yung sa lahat ng aspeto. Pwedeng sa emotions mo, pwedeng sa pananalita mo, pwedeng sa pera mo, pwedeng sa mga iniinom o kinakain mo, kung saan man yan, pakikitungo man yan o kung ano man yan, no? Yun ang mas good yun siguro. Tsaka pag-iingat also is needed, no? And then also is umiwas ka kung may mga secret or nililihim ka. Kung makakagood naman sa'yo, why not, 'di ba? Pero kung
kung hindi good, syempre hindi rin maganda. Medyo iwasan na lang natin din. Tsaka yung or yung mga tao na mahilig magsikreto. Yan. Kumbaga pag nakatalikod ka, kung ano na sinasabi nila sa'yo, iwasan mo na lang din. Tsaka yung masyadong, hindi naman siguro lahat to, no? Pero either ikaw ito, masyadong ma-pride. Or yung mga taong sobra ang pride. Yan, iwas ka na lang din. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, or kung sino man yan, family. Aries in love. Ay, death. Death and the death. May namatay? May namatay sa inyo? Or meron kang kakilala na matay? Kasi there's a burden situation. Or pwede halimbawa yung pet mo namatay or someone into your life. When it comes to a love. Okay, kung ikaw is single. Kung ikaw is single, okay. Sa tagal-tagal man din, sa tagal-tagal ng iyong paghihiwalay mo noon, no? Siguro, pwede 2, 3, 4 years man kayo naghiwalay nitong taon na to, ago, 2 to 4 years man yan, or 3 kayo naghiwalay. Nakita ko naman sa'yo na may tao na parating sa buhay mo, no? We have the lovers, no? Ang nakita ko to, may tao na parating sa buhay mo na maaring ito is makikilala mo by kasamahan sa trabaho or by a work. Or maybe really same kayo ng tinatahak na mundo pagdating sa trabaho. Pwedeng gano'n. Pwede halimbawa, pareho kayo nasa social media o kaya pareho kayo ng company or pareho kayo na doktor, mga gano'n. O kaya kakilala ng kasamahan mo sa trabaho, tapos makikilala mo, pwedeng gano'n. Yun na nakikita ko. Yun may mga parating sa inyo. What happened? Pero ang sinasabi dito, may makikilala ka, pero hindi pa yun. Hindi pa siya ang para sa'yo. May isa pang darating na para sa'yo. Aba, dami. Sa mga single to ha. May isa pa na darating na para sa'yo. Ang isa kasi, makikilala mo, pwedeng ito kilala mo na to siguro is, yung iba, may commitment kasi yung isa eh. Kasi may konting pagsisinungaling yung una kong sinabi, no, na tao. Pwedeng magkakaroon kasi siya ng secret or mayroon siya ililihim pagdating sa'yo. Pero yung pangalawa na tao na darating sa buhay mo is, maaring ito is mag-uumpisa kayo by a friend. Yun na nakikita ko. Kasi may tao dito na may lihim na nararamdaman sa'yo. Or maybe this is you. Yun ang nakikita ko dito, no? And kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, andun talaga yung pag-iwan sa ere or talagang nahandun yung point na nagkahiwalay talaga, no? There's an ending situation ako na nakikita ito na sobrang naging burden, naging makasarili or naging sakim man yung isa, maaring nalaman kang katotohanan sa kanya. So nakita ko dito, nagkaroon ng pagliletin ko. Pero isa pa rin sa inyo is nahadon pa rin na dahan-dahan pa rin siya na nag-move. Kumbaga, hindi pa siya totally kanya nakakalimutan nitong tao na to, or maybe this is you, no, nahahatak pa siya na nakaraan. They still reminiscing the past situation or this past relationship kahit na nakikita ko dito na okay na siya sa buhay niya. No? Yun. Stable naman yung buhay niya, pero syempre, natural yun sa tao, hindi ka, lalo na pag may tumatak ka at naging matagal talaga kayo, di ba? Talagang nahandoon yung point na hindi ka basta-basta makakalimutan ng tao kung sino man yan. Kasi iba dito, maybe you are 10, 4, 5, 6, 3, 9, 12.
1 year or months man yan, ano, sa nakikita ko dito. 11 or months man yan. And yes, nagkaroon ng third party sa iba sa inyo, sa nakikita ko dito. Yun. Pero nakikita ko dito ano nandun yung point na isa sa inyo is still pa rin na parang gusto ka niyang kausapin pero hindi ko kasi nakikita yung movement niya dito, pero nasa isip ka niya or maybe ikaw ito ha. Hindi ko nakikita yung movement niya as in, hindi. Yun ang nakita ko. Kung kayo naman is in a relationship, hoping, hoping hindi naman kayo nag-separate nito, no? Ganyan. Yes, there's a burden. May mga burden, struggle, or problem when it comes in this relationship. Pwede rin may alam ka rin na rin, no, pagdating sa relasyon na to. Pwedeng may alam ka, nagiging aware ka na lang. Siguro, isa sa inyo mismo is nagiging aware when it comes sa pananalita, ganyan, or pakikipag-usap. Yun na nakikita ko sa iba, lalo na kung may third party talaga. Yun, kung nagkakaroon man ng hindi nagiging good term pagdating sa inyong dalawa, nandun naman yung point na nagkakaroon naman ng pagsasaayos dito sa relasyon na ito. Ang nakikita ko dito, isa sa inyo kasi is pinaglalabanan yung pagmamahal na ito, no? Wow, sabay ganun no? Pero isa sa inyo, hoping hindi lahat, hoping hindi kayo lahat, pero sa isa kasi sa inyo is sarili niya yung iniisip niya dito sa point na to. Yun ang nakikita ko pero hoping hindi sa'yo to. Ate, mahal niya ba ako? Mahal ka ba niya? Ang nakikita ko dito, mahalaga ka sa kanya. Or maybe ikaw ito, you love this person and you are very caring when it comes to sa tao na to. Pwedeng ganun, vice versa. Pero handun kasi yung iba, may third party, or yung iba naman, they see you as a person na who can care and loving me more. Nandun sa point. Maybe andun yung friend or kaya is parang tao na makakaintindi at mag-aalaga para sa akin. Nandun sa point na yon sa nakikita ko dito. Yun. Siguro kung matagal na kayo, siguro, syempre, pag matagal na kayo, nandun na yung nagkakaroon na kayo ng kapanatagan, no, when it comes sa relationship. Tingnan natin yung money mo. Money. Pero yung iba sa inyo, nandun pa rin kayo sa umaasa, no? Yung parang hindi kayo nawawalan ng pag-asa when it comes in this relationship. Parang sisikat din ng araw, parang nandun sa point na yun. Money. Okay. Okay, when it comes sa money mo, money and trabaho when it comes sa money mo or trabaho, may mga parating ka na bagong project or may mga creation or may mga gagawin ka na bagong simula or there's an action ako na nakikita sa'yo, no? And yung iba sa inyo, may hinihintay daw kayo. Yun na nakikita ko. Siyempre, yung iba naman sa inyo is nahandito yung point na within the 3 days, 3 weeks, 3 months, or by March man yan, or sa iba is this is na 3 years, no? Is there's something happen na may blessing na parating sa buhay mo. Ang nakikita ko sa iyo, either may mga new opportunities, mga new idea, or sa iba is this is a development. Ang nakikita ko to, or baka naman may magkakaroon ng mga renewal, di ba? Renewal contract, renewal ganito, project, renewal, mga ganon. O kung ano man yan na mga bagong parating na opportunities. Kasi maraming opportunities na darating sa buhay mo, no? Maraming offer or opportunities. And also is, abundance is coming. Also dito pagdating sa iyo, no? Sa nakikita ko sa iyo. Sabi may travel kayo. Maganda yung ano mo kasi nandito ka sa more on ideas. No, ako nakikita. Maraming parating sa iyo na na nandito ka rin sa you're taking a risk pagdating sa pera mo. May mga bagay ka na susubukan.
Na lumaharap kayo sa law? Di ba dito humaharap kayo sa law? Or judge, parang ganun. Advice. Oh. Lumabas ka uli, oh. Okay, when it comes sa, ay, 10 of Cups. Ang ganda. The 9. Uy, meron ka talagang success and syempre, you enjoy the reward of your success because of the effort na binigay mo talaga. No? May mga union ako na nakikita sa iyo. And then also, maybe may mga union or pagkikita ng mga pamilya man yan or karelasyon sa nakikita ko dito. Maraming tao, hindi ko alam why, pero maraming tao ako nakikita sa iyo. Busy yung iba dito ah. Ang daming parating sa iyo. May mga offer and good news nga actually, no. Pero bakit ganun? Collaboration dealing. Bakit may taong nalulungkot? Or maybe nandun yung point na minsan nagkakaroon ka ng pag-isolate sa sarili mo din. Siguro, no, sa iba sa inyo. Okay, ang siguro may dadalawang ka, baka leadership ka, no? Pero ang dami kasi yung tao eh, hindi ko alam why. When it comes to advice is, kung minsan daw, pagod ka or wag mo masyado kasi abusuduhin din yung sarili mo, no? Is time din minsan mag-rest ka, mag-recharge ka, mag-relax ka, or mag-rejuvenate ka. Magbigay ka rin ng time sa sarili mo dito, sa nakikita ko dito. And then also is, yun naman, cooperative ka naman sa nakikita ko sa'yo dito eh. Focus ka lang din talaga in a positive way. Alam ko naman na ganun kasi ganun yung energy na nakikita ko. Focus ka lang in a positive way, focus ka lang sa mga tao na talagang nahandyan para sa'yo, para magbigay sa'yo ng pagmamahal. No? Kasi puro caption. Yun. Kung alam mo, nasa tama ka, manindigan ka, no? Protektahan mo rin yung sarili mo. And then, syempre, is kailangan mo rin na huwag kang malo-loss of thought, no? Sa nakita ko dito. Makinig ka rin sa intuition mo this time, minsan. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Yun. Iwasan mo yung pagiging if ever na nagiging moody yung iba, iwas-iwas na lang din, no? Or mga taong nasa paligid mo na medyo moody type. Ganyan. And harmony, no? Ang nakikita ko sa'yo dito, there's another beautiful things happen or together. Ako na nakikita sa'yo dito. Alam mo, may tao dito na gusto niya ng they want peace. Or maybe this is you. Yan, may taong ganun. May tao din na hot and cold. Hindi ko alam why, pero alam ko naman alam mo na iyan kung sino. Arigato naman, God bless.